Welcome to Donmar TV News Channel. O, di ba? So, ang ama po ng panganay ko, according kay Sara Balabagan, ay si Arnold Clavio po. Siya po ang ama ng panganay ko. According to Sara Balabagan, hindi ho ako nagsabi siya. Okay? Sara said that she's grateful to Arnold's wife for reaching out to her to forgive her for her relationship with a broadcaster when she was only 17 years old. Sabi ni Sara Balabagan ho yan, hindi ako nagsabi niyan Hindi po pala ako ang original Banat Bay. Meron palang Banat Arnold. Binanatan niya pala daw, sabi ni Sara Balabagan, hindi ako binanatan niya pala daw, sabi ni Sara Balabagan, si Sara Balabagan. Ipaalala lang natin, kasi yung memory niya hindi niya hindi niya, ewan ko ba, there's something wrong with, not with his hair, hindi ho yung hair niya yung problema Sa tingin ko ang problema yung memory. Hindi niya makalimutan si Mocha, pero ito hindi niya nakinumento nakalimutan niya. Bakit kaya? Okay, hindi ko alam bakit kaya niya nakalimutan ito. Sandali Mr. Arnold Clavio, I will refresh your memory. Okay? Pasok! Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Ano? Pero siya ho nagsabi, hindi ho ako Siya po yung ama ng panganay ko. Ako naman? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavio noong pong ako po ay nakapiit pa sa Al-Ain Central Jail dahil dinalaw po nila. Pambihira, isipin mo yun, Habang nakapiit ka, may pumipiit. Nako, hindi ako mahirap po yan, hindi maganda yan, Ayoko yan, Panoorin pa natin, baka sakali lang maalala ni Mr. Arnold Clavio, Ako doon, kasama po si Mr. William Gatchalian. Siya po yung nagbigay nag-donate ng $40,000 para sa blood money. At kasama po nila doon si Arnold Clavio, yung ninong ko po, si Kuya Peter Singh, at isa pa pong veteranong broadcaster o reporter. Okay. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. So sila po yung bumisita sa akin doon. So doon po ko unang nakita si Arnold. So naging close po kami ni Kuya Arnold. Patay tayo dyan. Yung mga kuya-kuya. Kuya! Wag po, kuya! Naku po, mahirap yung mga ganyan. Kaya ayoko tinatawag ako ng kuya-kuya Mahirap yung kuya! Tapos sabay tawag na, yes, iha. Naku po, patay tayo dyan, iha! Wagin ko siya noon. Dahil po nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa nag-cover noong nung kaso ko, nung pag-uwi ko. Ako po, may pa-cover pa. In fact, naging exclusive pa nga niya Nako, may exclusive pag nagaganap. Pambihirang buhay Meron ng cover, meron pang exclusive. Tayo dyan. Ako po yung mga exclusive. Ako, yari tayo dyan. Yung pwede ba kita ma-interview exclusive? Ano po yung kuya? Anong exclusive yun? Exclusive. Yung tayong dalawa lang, Ganun pala exclusive? Yung tayong dalawa lang? Itanda ko, yung panahon yan, Panahon pa yan, di pa mauso cellphone yan, Kasi ngayon, pwede nang kayong dalawa lang through social media, di ba? Interviewin kita, hello, anong nangyari sa'yo? Ganyan ganon, di ba? Pero nun wala, Meron kang crew, crew. Meron kang kasamang cameraman, meron kang kasamang audio man, di ba? Pero ito, exclusive. Malupit, exclusive, Iba ka pala, Sabi ni, Sara Balabagan, Hindi ko sinasabing totoo ito, Sabi lang ni Sara Balabagan. Dahil hindi nakasama yung isang reporter sa kabilang station, iniwan. Sa Channel 2, iniwan nila. Okay. Naku, pagkakataon na. Iniwan ng kabilang channel. Sabi nito ayon sa kwento ni Sara Balabagan ayon sa kanyang kwento, dahil iniwan yung isang channel 2
Aba yung agad-agad yung mga kapuso. Yung kapuso. Talagang pinusuan. Ang lupit mo. According to Sara Balabagan yan, ha? Hindi ko sinasabing, totoo yan, ha? Ha? Kaya po kami naging close. So, kuya-kuya po yung tawag ko. Ngayon, sa lahat ng mga nakakakilala, personally kay Arnold Clavio, alam niyo po kung gaano po siya kakingkoy. Hindi lamang po yung mukha niya, kung hindi po. Kung ano daw siya kakengko, hindi lang daw yung muka. Paano mo naman nasabi, madam? Kengkoy ba siya? Parang di naman. Ano ba yun? Yung pong talagang yung sense of humor niya, kahit umiiyak ako, kahit malungkot ako, napapatawan niya po. Ako! Mahirap yan. Naku, yari. So, just imagine po, no, nagaling ako sa kulungan. Kung gaano po ako ka-vulnerable noon. Pero hindi ko po i-justify kung ano po. Grabe, oh. Isipin mo, galing ka sa kulungan. Ha? Tama nga naman, vulnerable ka nun eh. Yun yung alam mo yung napagbintangan ka, merong nangyari sa'yo hindi maganda sa ibang bansa, pagdating dito, may kakalinga sa'yo, napaka-vulnerable eh. Anong tawag doon? Ano bang tawag doon sa ganyang klaseng bagay? Mapagsamantala. Ako po, di maganda. Nagawa ko po. So in short po, naging close po kami ni Kuya Arnold, kung siya akin tawagin noon. Ako, kuya. At alam niyo po, siya po yung isang tao na for kauna-unahang pagkakataon na nagpasyal sa akin. Nako! May malupitang pasyalan na ganap. Anak ng weteng naman, oh. Kakaiba ka talaga, Arnold Clavio. According to Sara Balabagan, ipinasyal mo. Kasama ho ba yung sa interview, yung pasyalang nagaganap? Sa Maynila o sa Manila. Nako! At siya din po yung kauna-unang tao na nagyaya sa akin manood ng sini. Nako po! Manood ng sini sa Maynila. So ako naman po tuwang-tuwa. Sini pa talaga! Ang lupet! Nanood ng sine. Wala pa kasing Netflix doon. Kung may Netflix siguro. Antindi. Hukaging-hukage. Lupit nun ha. May panood-nood pa ng sine. Kasama sa interview yun. Anak ng tutsa yan ha. 17 years. Sabi nito, according sa kanya, if this is true, I'm not saying it is true ha. If this is true, 17 years old siya. Okay? Tapos may asawa ka, Mr. Arnold Clavio. Ha? Ang pagkaka-research ko hindi mo pa sinagot itong akusasyon sa'yo ni Sara Balabagan. Bakit? Ang ibig bang sabihin ng silence means yes? Silence means guilty? Yan po ba ibig sabihin? Bakit hindi nyo pinasinungalingan to kung hindi totoo? Kasi hindi mo maganda ito ha. Para ikang journalist ka. Di ba sinasabi ko nga kung ikaw ay reporter o kaya ikaw ay kabilang sa news ng isang network na supposedly fourth estate, dapat hindi ka bias. Dapat hindi ka objective ka tumingin ng bagay. Yung komento mo na kagad tungkol doon kay Pangulong Duterte, kitang-kita na yung bias mo. Okay? Pangalawa, dapat kung ikaw ay reporter, ang pinaka-napaka-importante na media ka, yung credibility. Pag wala kang credibility, napakahirap po niya. Paano ka paniniwalaan sa sinasabi mo kung basag ka dati, kung mali-mali pala naman yung ginagawa mo? Kung totoo ang sinasabi ni Sara Balabagan, ibig sabihin, kaya mong magsinungaling sa asawa mo. Kung totoo yung sinasabi niya, kaya mo magsinungaling sa asawa mo. Kung kaya mo magsinungaling sa asawa mo, kaya mo magsinungaling sa taong bayan. Yan ang totoo. Yan ang sagutin mo. Gusto mo ng banatan Sige. Tandaan mo yan, Arnold. Hanggang hindi mo sinasagot to, mumultuhin ka nito. Wala namang masama na sabihin mo na totoo. Tapos aming kang sabihin mo, pasensya na ho, marupok lang. Okay, pwede naman. O kaya sabihin mong hindi totoo. Di ba? Pwedeng ganun ang sabihin mo, pero yung tatahimik ka lang. Takpo. Ang ibig sabihin nun, matindi. Mahirap kang pagkatiwalaan sa mga sinasabi mo. Ganun yun.